maraming salamat po sa inyong pag-attend sa ating programa ngayong gabi. Welcome po to our town hall meeting in kamustahan with our kababayans here at Natchran. So maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami sa warm hospitality na pinagkulob niyo po sa amin. So part po, dito po kami ngayon ang consulate kasi for our consular service and ATM mapping. So to start the program, I would like to call first Kuya Faisal for our Muslim prayer. Again, maraming salamat po ulit. Welcome po ulit sa ating town hall meeting and kumustahan with our Filipino community and OFs here in Natchran. I hope marami po tayong natulungan ulit sa araw na ito with all your requests for assistance and services. So para po sa gabi ito, kasama po natin ang ating mga opisyales, mahal na opisyales sa ating konsulado. So mention ko lang po yung ating mga mahal na opisyales. We start with our welfare officer, Mr. Harry Bones. So please. Mahal nating labor attaché, si Sir Fidel. Ating Vice Consul, Ms. Crystal Mary Bradford. Sorry po. And our Consul and Acting Head of Post, Sir Alfred Diam. Para sa paunang salita, tinatawagan ko po ang ating mahal na Consul and Acting Head of Post, Sir Alfred Christopher Diam. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga taga-Natchran? Kami po ay talaga namang nagagalak na makita po kayo ngayong gabi ito. So hindi naman kami na gulat na napakaganda ng turnout ng mga umaten sa aming town hall meeting and kumustahan. Bakit po hindi kami nagulat? Kasi alam po namin na napakalakas ng samahan ng Filipino community in Natchran. Di po ba? Very strong and very united, and we are very happy to see that not only during our consular mobile services but also during our activities such as this one, the town hall meeting and kumustahan. So nasabi nga po ni Eric, ang aming Assistant Administrative Officer, na ang purpose ng ating kumustahan ay para ipaalam sa inyo ang kasalukuyang ATM mapping na ginagawa po ng Philippine Consulate General in Jeddah. Kasama po ang ating mga attached agencies, ang Migrant Workers Office, at ang SSS, at ang Office of Hajj Attaché. So apat po kami agencies na kasalukuyan nasa Philippine Consulate General. So I'm also very proud that our team is composed of very strong and people who have genuine care and love for our fellow kababayans. Of course, na-introduce na po ni Eric, yung mga kasamahan po namin. Nandiyan po si Vice Consul Crystal. Siya po yung head ng Consular Services at saka yung Gender and Development at Overseas Voting. So mamaya po ipapaliwanag niya yung di ba nag-prayer po tayo? Kasi ngayon po, pinagdiriwang natin, ino-observe po natin yung 18-day campaign to end violence against women. Si Vice Crystal na po yung magpapaliwanag namin. And of course, ang bagong mukha sa inyo, tingin ko ngayon na siya nakita, pogi-pogi, macho, at saka matalino, di ba? So ang ating new labor attaché, si Attorney Fidel Pham Bacabuyang. So mag-speech din siya mamaya. At saka of course, isa rin magandang lalaki, at saka magaling sumayaw yan. At saka magaling rin kumanta. So, mamaya po, mayroong entertainment siya. Habang kumakain tayo, sasayaw siya at saka kakanta. Ang ating welfare officer, si Mr. Harry Bones. So, makikita niyo po yung mga talento nilang lahat mamaya. Ako parang wala akong talent. So, mananahimik lang ako mamaya. Kasama rin po natin yung mga taga MWO,
Nandyan po sila. Sa aking kasamahan po namin sa DFA, sa Philippine Consulate. So, ngayon po, simula kanina, nagkaroon kami ng consular removal services. So, yung mga mga concerns nyo regarding sa passport, sa mga legal documents, sa kung meron kayong mga lost passports, renewal. So, available po kami until tomorrow from 8 a.m. to 12 noon. Of course, yung FWO regarding our contracts, contract verification, assistance to nationals, kung may mga issue kayo sa inyong amo or whatever, sa inyong status, pwede po kayong tumulog sa FWO. Okay? So, kaya po kami andito para po malaman din kung ano yung mga concerns ninyo, magbahagi siguro kayo ng mga karanasan po ninyo sa work, dito yung condition po ninyo kasi starting Sunday until Monday, kami po ay makikipag-meet sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan dito sa Saudi. I-meet po namin yung governor ng Najran, yung sa Jawazat, tapos yung sa police stations, mga hospitals, tapos sa Ministry of Labor, i-meet po namin sila. So, may mga ano na kami, mga ilalatag sa kanila, mga sasabihin, pero kung meron pa kayong mga nais iparating sa kanila, this is the proper time and venue for you to raise whatever you want to raise, to tell us what you want us to know, para po makasakali pag naiparating namin sa mga karapatang ahensya dito sa Najran, ay kahit pa paano mabigyan ng katugunan, di ba? O makaisip sila ng pamamaraan para matugunan ang inyong mga concerns. Okay po? So, kami po ay nasa phase 1 ng aming ATM mapping and contingency planning. So, today here in Najran, nasimulan na natin yung pag-rehistro sa ating mga kababayan. So, kung naalala nyo, meron kayong in-scan na QR code, di po ba? Tapos, humingi ng mga impormasyon tungkol sa inyo. Tama po? Sino po yung nakagawa nun? Itaas ang kamay. Sino yung hindi nakagawa? Yung hindi nagsumagot sa QR code? Si Madam Ruth, kanina pa umaga dito. Hindi siya kagabi pa. Pero sino pa yung hindi nakapagsagot doon sa ating sa registration? Si Kuya Faisal. Pero hindi pa po ako biyak lahat. Hindi pa ito ang katapusan ng inyong mundo. So, pwede pa po magsagot para hindi kayo makatakas. Dexter, ay Ari, bigay mo yung QR scan me. Para yung hindi pa sagot, baka makalimutan kasi nila. Ibigay mo lang yung QR code sa kanila. So yun po, ang dahilan po noon ay para ma-update po natin yung database of the Filipino overseas Filipinos in the western region of the Kingdom of Saudi Arabia. So, para po pag may mga emergency situations at kailangan namin ng announcement na makarating sa inyo, o kung hindi man sa mga mahal sa buhay, ay mapaparating namin ng mabilis at maayos. So, kailangan po mag-register kayo dun sa aming parang sort of census na ginagawa po namin sa kasalukuyan. So, sa next na balik po namin, inshallah, lahat ng nag-register, ma-printan namin ng ID at may didistribute namin sa inyo yung ID na yun. Pero hindi po yun magagamit sa mga official transactions. Hindi po pwede gamitin kung mag-apply kayo ng passport, sa hanapan kayo ng ID sa bangko, hindi po yun magagamit. Yun ay para sa ating personal use only for between the consulate and you. Para pag nakita namin na may ID kayo ay mas madali namin kayo ma-identify at malalaman namin na nakapag-register na kayo sa aming database. Okay? So huwag niyo pong ipipilit sa bangko kung hindi tinatanggap yung ibibigay namin, huwag po kayo makikipag-away. Kasi hindi po siya recognized as an official ID. Okay? So, for the purpose of tracking lang and for us to register you in our database. Okay po? So, siguro bago gusto ko rin namin kayo makilala. Magkakakilala na po ba kayo?
Lahat po kayo. Magkakilala na. So no need na to introduce yourselves, diba, to everyone kasi magkakilala na kayo. Unless merong bagong salta. Sino po yung mga bagong dating lang dito sa Naturan? Galing Jeddah. Sino po yung mga galing Jeddah? Galing Riyadh. Galing Abha. Wala, natatakot kayo. Natatakot kayo na magpapakilala kayo. So, sino po yung hindi bagong salta sa Nigerian? Si Sir, okay. Sino pa? Sino pa? Bawal po yung hindi magsalita. Bawal po yung nagsisinungaling kasi hindi pa na kayo kilala. Dito po. Sabihin niyo po, taga-saan kayo galing, ganun sa mga sa Pilipinas, sila. Ako po si Maya Tuling Tanyo. Galing po ako sa Albert, Isan. Bali po, napunta po ako dito para po magkakapag ng kaso po sa napunayan po ko na naresolve po naman po ang kaso sa aking mga resolve na po. Ano pa So hindi po kayo talaga tayo dito. Nagpunta lang kayo para makapuntahan ng ating MWO. Babalik din kayo sa Albert. Tama? So hindi naman pala siya talaga permanent visitor. So welcome po to Naturan. Mga visitors din lang kami. Din lang kami. Pero regular visitors. So yun, good news yun, di ba? Na yung concern nila nasagot at na-actionan kaagad ng MWO. And we are very happy to hear such news. So sana marami pa mga gayong balita na maririnig natin lahat in the future. So before po siguro ako mag-proceed sa other topics, siguro gusto ko rin marinig, gusto natin lahat, di po ba, marinig yung boses ng ating mga fellow officers. So, kanina pa natin sisimulan. Sino pong gusto mag-volunteer? Kaya natutrauma ka ng Sir Answer. Like kami nakaparin. Na-spark tayo, sir. Good evening po sa inyong lahat. Good evening, Labat and Harry and Consul Alfer. And sa lahat po ng mga taga-Naturan and also yung bisita natin from Albert. Ako po si Vice Consul Crystal Rabanal. Ako po yung head ng consular section ng Philippine Consulate here in Jeddah and the KSA Western Region. So ako po ay, nasabi nga po kanina, nag-handle ng consular, passport, SPA ninyo na kailangan panotaryuhan, affidavits na kailangan notaryuhan, authentication ng mga police clearance, etc. And yung isa sa mga purpose, or main purpose ng mga consular mobile services namin is yung lapit yung serbisyo ng konsulada sa mga malalayong lugar na within the jurisdiction of the Philippine Consulate General in Jeddah. Isa na doon, syempre, yung Naturan na sobrang layo na aabutin pala ng 14 to 16 hours pag maglaland travel kayo papunta ng Jeddah, di ba? So, I'm very happy to hear na yung kasamahan natin galing sa Albert na dumayo dito. Ilang oras po? 6. Bali po, mula po ako sa Kamis po ako. Pupunta ka muna ng Kamis. Bali po ako sa So, 3 hours from Kamis, tapos another 3 hours from Kamis to Naturan. Yun. So, bumiyahe pa siya ng 6 hours. Ba't hindi ka sa ayun, para maka-avail ng service natin. And isa yun sa mga objective ng aming consular outreach na magkaroon ng pagkakataon yung ating mga kababayan na malayo sa Jeddah na maka-avail ng services ng consulate kahit na nasa malayo sila. And dito sa Naturan, I think this is the third time, tama po ba? Second time, no? This is the second time this year na nagkanda kami ng consular mobile services. And isa yon sa, of course, mandato ng gobyerno natin. Kasi hindi lang naman yung mga
taga Jeddah yung siniservisyohan ng Philippine Consulate General. Actually, malawak yung jurisdiction ng ating Philippine Consulate from north to south, north Tabuk hanggang Al-Ula, baba pa ng Medina, Yanbu, pagkatapos Jeddah, and then to the east, Taif, Bishra, Al-Baha, Abha, and hanggang pababa dito sa Najran at saka sa Jisan. So, kung mapapansin niyo po, umiikot po sa buong taon yung consulate para mag-conduct ng mobile services dahil nga po malaki yung population na covered ng Philippine Consulate General at yung jurisdiction namin na Western region. And kaugnay po doon yung ATN mapping na sinasabi. Kasi kapag tinanong natin yung Saudi government, wala silang exact number ng mga expats kung saan talaga sila located. So meron lang yung buong population, halimbawa kung ilang Pilipino sa Saudi. Pero kung tatanungin sila, like halimbawa pumunta kami sa Jawasan at tanungin kung ilan ba yung Pilipino, halimbawa dito sa Najran, sa mga previous na pinuntahan natin, sir, di ba? Hindi daw sila nagme-maintain ng ganong record. Kaya po, very important ni Sir Alfer kanina na for you to register doon sa ating QR code para po malaman namin kung ilan yung mga Pilipino sa bawat lugar na covered ng jurisdiction ng Philippine Consulate General. So, ayun po. And yung sa Bausi naman, yan, may iba ako ng topic. This is the second week po of the 18-day campaign to end violence against women, which started on November 25 until December 12, 2024. Po yung mga tagging ni Vice Crystal. So, yung pagdiriwang po natin ng 18-day campaign to end violence against women. Isama na rin natin yung mga children. Isa pong observance sa ating ibang international po ito. Pero tayo, magandang educated tayo doon sa mga karapatan ng mga kababaihan. Tamang sagot, makaka-receive kayo ng certificate mamaya. Pag hindi nakasagot, don't worry, may dinner naman, di ba? Hindi, joke lang, lahat po kayo makaka-receive. Basta natapusin nyo yung aming town hall meeting. Okay. Hindi kasi magpapaliwanag siya, yung kasama may apa. Yes, Sir Hart. Thank you. Aming pasalamat sa UWA dito kay sa head natin sa Philippine Consulate General, si Consul Alfer. Thank you so much kasi siya po ang naghatid at nag-organize itong consular mission para po mapaabot namin yung serbisyo dito sa Nasrana, Matalayong lugar. Sa ating Vice Consul, Attorney Crystal, siya po ay isang abogado. Sa ating Labor Attaché, si Attorney Fidel Abbas Matauya, siya po ang katulong ko sa UWA bilang isang panghihitan ng abogado, prosecutor, fiscal, at experienced legal attaché ng Taiwan, Korea. At ngayon, I'm very confident na we are working together as one country team approach in helping and serving our OFWs. Although, yung function naman ng UWA is to protect the interest and welfare of our kababayan OFWs. We encourage you to pay our OWA membership, kasi ang laking tulong po yun sa inyo. And ang function po namin ay, of course, pagtulong po sa mga yung hindi nakuha ng mga benefits sa employer tulad ng end of service benefit at saka yung mga expired kama, unpaid salary, underpayment, all pertaining to contract violation. Of course, mayroon po tayong hold dahil
being a welfare officer, handling welfare cases, pag mayroon po na violation yung employer, especially yung mga under pa sa agency ay pwede po i-hold niliberata siya yung contract processing para po na yung mga employer ay mapilita po mag-coordinate sa atin in solving this mga kaso na nakarap natin. At i-announce ko po din na mayroon po tayong kababayan doon sa Kali Hospital, binisita po natin kahapon si Nathan Yujan, no? And of course, we would like to recognize our area coordinator, si Ma'am Noemi. Siya po partners natin dito sa pag-solve ng mga kaso. Kung mayroon mga letter of endorsement galing kay Labat, galing sa consulate, siya po ang mag-coordinate sa inyo, tumutulong file case like sa labor at sa kaya sa Jawasal. Ayun lang po, magandang gabi sa inyo. So, kung may tanong po kayo, siguro regarding a particular program, pwede niyo pong puntahan or tanungin si Well-Off Harry. Or kung merong sila pwedeng puntahan na website siguro para makita niyo po. Yung website po ng OWA, di ba? Ano doon yung mga programs? Or hotlines. Okay, so siguro kung interesado pa kayo to know further, punta po kayo sa Facebook page ng Migrant Workers Office in Jeddah. Ang pangalan po niya ng kanilang Facebook page ay Philippine Migrant Workers Office Jeddah. So itype niyo po. Hindi na po yung isa, hindi na yung Migrant Workers Office Jeddah. Kasi tingin ko, parang napasok na yun ng ng alien. Kasi may mga yung luma, may nagpo-post ng mga nagigitara, gano'n. Hindi ko alam paano siya nakakapunta doon. Ibang lahi. So puntahan niyo po yung Philippine Migrant Workers Office in Jeddah. Napuntahan niyo na po ba? Dapat Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kung mayroong pa-contest na fashionistang ambassador o fashionistang consul, sino kaya ang mananalo? Sa tingin nyo, all over the world yan, kung may contest, sino mananalo? Ha? Pilipino, bakit? Sino? Fashionistang consul. Sino? Ha? Sino? I-complete nyo. Sino? Wow. Idol ko talaga yan. Nakita nyo pag narinig nyo magsalita, di ba? Malumanay, di ba? Di ba? Parang kung kay masarap na cake. Di ba? At kung mayroon namang abogadang diplomatiko, sino kaya yun? Ha? Sino ang ibuboto nyo? Ha? Sino? Alam nyo, si Attorney Cristal is not only a vice consul, she is also a former prosecutor in Palawan. Very young prosecutor. Alright. At kung mayroon, hindi nyo narinig na kumakanta sumasayaw. Kung narinig nyo yon at magkaroon ng contest, no? Ang mananalo ay yung sumasayaw na kumakanta sa consulate natin. Walang iba kundi si Harry Boris. Kasama ko ito sa Cagayan, mga director kami doon. Director siya sa CUA, director ako sa Department of Migrant Workers. Bago ako napunta sa Jeddah. Prior to that, doon naman ako labat sa Riyadh. Kanina nasabi na yata ni